Takang-taka nga tayo rito kay BBM. Hindi po ba nakakatawa? Nakakatawa na po talaga itong ating nakatira sa Malacanang na paano niya naisip na magtaka, no? Nagtataka po kami sa inyo, BBM, parang clueless siya na bakit may rally? Ano ang dahilan? Wala po kayong kaide-ideya, no? Hindi po kinakailangan yan, Mr. President, na maging henyo po kayo sa politika, no? Pakiramdaman lang po, kaya talagang masasabi po natin na tama po talaga yung mga pinagsasabi ni Vice President Sara Duterte na hindi talaga marunong mamuno si BBM, no. Talagang ako hindi ko po alam kung may ganito po palang tao, yung napakamanhid sa lahat. Wala po siya talagang idea, no? Wala po siyang ka-idea-idea. Wala siyang ka-idea-idea bakit nagagalit sa kanya yung mga Duterte. Si VP Sara, naalala ko lang po, no? Parang ganyan po yung reaksyon niya na hindi pala ako tinuturing na kaibigan ni VP Sara. Natatandaan niyo yun na meron siyang sinabing ganun na talaga parang nagtaka rin siya na bakit hindi siya itinuring pala na kaibigan ni VP Sara. Mr. President, wala na po ba kayo yung siguro common sense po? Pinakulong nyo po, Mr. President. Pinakulong nyo po yung tatay ni VP Sara doon sa dahig. O kung hindi man kayo ang nagpakulong, inalaw nyo po, no, bilang presidente po ng Pilipinas. Kasi dalawa lang po yan eh. Is either kayo po ang nagpakulong kay Tatay Digong or inalaw ninyo na makulong. Kung sasabihin po ninyo na wala akong kinalaman dyan sa pagkakakulong, wala na po talaga kayong alam sa nangyayari sa bansa natin. Okay. Ganito po to, no? Ano po katakataka dun? Hindi po ba nyo narinig na sinabi po ni Ombudsman na Boyeng Rimulya, na sasampahan ng kasong plunder ito pong si Senator Marcoleta? At balik po tayo sa pagtataka nyo. Nakakatawa talaga to si Mr. President eh. Nagtataka po, ayon po sa kanyang tagapagsalita na si Auntie Claire. Ito po ang sinabi. Claire Castro, inilahad na nagtataka umano si Marcos Jr. kung bakit nagrarally ang Iglesia ni Cristo. Obvious po ba? Napaka-obvious po ba bakit kayo nagtataka kung bakit nagrarally ang Iglesia ni Cristo? Ito po ang pahayag ni Auntie Claire. Nagtataka siya na dahil masasampa ng kaso si Senator Marcoleta o nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta, ay kailangan maglunsad ng ganitong kalaking rally ang kapatiran, ang ating iginagalang na mga kapatiran sa INC. Iginagalang nyo pala, bakit? Peking-peke talaga to si Auntie Claire eh. Saan kayo nakakita na igagalang nyo, sasampahan nyo ng kaso na gawa-gawa lang? Ngayon lang po ako nakakita na isang supposedly election offense po yan. Pero dahil nagdeklara na po yung COMELEC na wala siyang nilabag, nilipat po. Napunta po sa ombudsman. Hindi po ba sakop din yan ng double jeopardy? Nakaligtas na sa isang ahensya naman ngayon ng magsusuri. Alam ko po, pag napatunayan kang walang kasalanan, pag ikaw po ay napatunayan ng korte, yung COMELEC po parang korte rin yan. Korte rin po siya pagdating po sa mga election offense. Ang pagkakaalam ko po sa batas ng Pilipinas, once na ikaw, wala pong double jeopardy. Pag ikaw ay napawalang sala na sa isang hukuman,
hindi ka na po pwedeng kasuhan ng same case. Pareho lang po yun. 75 million campaign contribution din. Yun din po yung nililitis ninyo. Sabi na ng COMELEC, walang nagawang kasalanan. Tapos kayo ngayon, nakagawa na naman ng kasalanan. Tama po yung Iglesia ni Cristo spokesperson na si Edwil Sabala. Paano magiging plunder yun? Hindi na mauna, hindi naman yung pera ng taong bayan. Ikalawa, yan po ay maliwanag na campaign contribution. Kung may paglabag po sa campaign contribution, COMELEC po magpapasya. At nagpasya na po ang COMELEC. Ngayon, pagpasya naman natin tong likes nyo. 1,300 po tayo, 403 lang po nagla-likes. Huwag kayong mag-alala bukas. Nariyan uli ako sa EDSA ng umaga. Hapon. Dito naman ulit tayo sa Birada Aguila. Okay. Masarap po sa pakiramdam, no? Masaya ka po. Ako, masaya ako na nakita ko na maraming tao sa... Kasi karaniwan, atin ako ng rally, tapos napagod ka, tapos parang yung pakiramdam mo na wala na naman nangyari. Eto po, may hope ka pa no? Okay itong bukas meron pa uli. Okay, Mr. President, ipapaalala ko lang po sa iyo, wag na po tayo maglihiman para po hindi na kayo magtaka. Si Senator Marcoleta po ay Iglesia ni Cristo. Sige, eto rin po, pagsalitain pa rin po natin si kapatid na Edwil Sabala. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Pagbaluktot o bending the law. Bending the law. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Napakalinaw po, no? Napakalinaw po sa lahat ng mga Pilipino na si Senator Marcoleta po ang naghahabol ng mastermind dito po sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit po, sabi nga nung isang placard, no? Bakit si Marcoleta makukulong samantalang kayo ang mandarambong? Yun po yun, Mr. President. Mr. President naman. Sasabihin nyo, nagtataka kayo? Bakit ba sila siguro nag-uusap si Anticler at saka si Mr. President ganito, no? May rally iglesia. Bakit sila nagrarally? Bakit sila nagrarally? Anong dahilan? Yung parang lang po yan, Mr. President. Hindi pala ako tinuring na kaibigan ni Inday. Inday Sara. Anak ng tinapay. Pinakulong mo yung magulang. Pinakulong mo yung tatay. O kung hindi man ikaw nagpakulong, wala kang ginawa. Hinayaan mo makulong sa Netherlands yung tatay tapos magtataka ka bakit hindi ka ituring na kaibigan.